Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Napanatili ng ilang senatorial candidates ang standing nila sa senatorial race batay sa partial at unofficial tally gaya ni Senator Christopher Bongo na nangunguna pa rin, habang pangalawa naman ang magbabalik Senado na si Bam Aquino mula sa oposisyon. Samantalang nagpapatuloy naman ang canvassing ng National Board of Canvassers sa ilang certificates of canvasses mula sa local absentee voting, overseas votes at iba pa. Dumako tayo sa NBOC sa Manila Hotel kung saan may balitang A to Z si Ace Cruz. Ace, kumusta ang sitwasyon dyan? Yes, Barbie, target nga ng COMELEC na may proklama na sa darating na Sabado, May 17, ang 12 na senatorial candidates kasama ang party list groups na mananalo sa katatapos lang na 2025 midterm elections. Habang bukas araw naman ng Miyerkules ay inaasang ilalabas na rin ng poll body yung partial at official counts para sa national positions matapos ngang simulan ang pagbilang sa 175 na certificate of canvass na mula sa local absentee voting maging sa overseas voting at iba pa. Inaasahan na makapaglalabas ang Commission on Elections sa COMELEC ng partial at official tally para sa senatorial candidates at party list groups. Ito'y ayon kay Attorney John Rex Laudianco, tagapagsalita ng poll body, kasabay ng pagbilang ng NBOC sa ilang natanggap na Certificate of Canvass o COC. Kung ano yung na-canvass the day before, naglalabas po kinaumagahan ng partial official results. It's a running tally. It's a running tally po. Ibig sabihin, madaragdagan pa ang bilang ng mga ito habang patuloy ang NBOC sa pagtanggap ng mga canvas. Target namang may proklama ang mananalong kandidato sa senatorial party list groups sa Sabado, May 17. Ang projection po ni Chair is by Saturday siguro. Pero sabi nga po namin kung mabilis, bakit hindi imposible na? Samantala napanatili naman ni incumbent Senador Bongo ang pangunguna sa partial at unofficial results ng senatorial race na may lagpas 26 million votes. Sinabi ni Go na hindi niya sasayangin ang ibinigay na tiwala sa kanya ng taong bayan at tutumbasan ito ng iba't ibang programa. Nagpasalamat din siya sa bawat Pilipinong nagtiwala sa kanya. Gayun din kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagsilbian niyang mentor. Ito yung paghuhusga sa amin bilang re-electionist kung nagtrabaho kami. At patuloy po ako magsiservisyo sa inyo. Sipag, pagmamalasakit at more serbisyo po ang iaalay ko sa inyo. Pumangalawa naman si dating Senador Bam Aquino na may lagpas 20 million votes. Siyempre nagulat kami with high standing. Marami pong kabataan ang talagang pinush po tayo, pati po si Senator Kiko. So we'd like to thank everyone. Maraming salamat po and we promise po hindi ho namin sasayangin ito pong binigay niyo po sa amin. Pangatlo sa senatorial race, ang re-electionist na si Senador Bato de la Rosa na magkahalong saya at lungkot ang naramdaman. Ang mga botoan niyang ito ay protest votes makarang isuko ng pamahalaan ang dating Pangulo sa International Criminal Court o ICC. Ika-apat ang broadcaster na si Erwin Tulfo na bahagi ng administration slate, habang ikalima naman ang magbabalik Senado na si Kiko Pangilinan. Siyempre hindi pa unofficial lahat yan, but we didn't expect yung ganitong klaseng paglabas ng resulta dahil nga base sa lahat ng mga surveys, wala tayo lagi sa top 12. Sabi ko nga, kailangan namin ng milagro para manalo at mukhang yun ang nangyari. Kabilang din sa Magic 12 sina Congressman Rodante Marcoleta, admin bets na sina dating Senator Sping Lacson, Tito Soto, Senadora Pia Cayetano, Congresswoman Camille Villar at Senador Lito Lapid. Panghuli naman sa senatorial race ang kapatid ng Pangulo na si Senador Amy Marcos. Barbie, at tamang kay ito si gaya sa lumalabas na datos ng partial at unofficial data ay sa Certificate of Canvass naman ng local absentee voting ay nangunguna rin sa senatorial race si Senador Bongo. Sinundan ito ni Senador Bato de la Rosa at ang kongresistang si Rodante Marcoleta. Samantala bukas, ganap na mga alas 10 ng umaga ay muling magbubukas ang sesyon ng NBOC. Dito yan sa Manila Hotel. Yan muna latest mula rito sa Manila Hotel. Barbie. Maraming salamat, Ace Cruz.